Okay mga kababayan, mga kanalays, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin, ito breaking news, kakapasok lang. O, naalala nyo ho ba si Ombudsman na Martires? No? Na kung saan mga nakaraang buwan, nabash ho ito ng ibang netizen, no? Na kung saan pinoprotektahan daw itong si Vice President Inday Sara Duterte. Dahil ayon ho sa iba, no, appoint daw ho kasi ito ni dating President Rodrigo Roa Duterte, yung dati ho nating presidente. Sa kasamaang palad. Pakinggan muna natin ito, mga kababayan, mga kanalays. Itong balita nitong mga nakaraang buwan, ha? At magugulat kayo ngayon. Nakikita sa ngayon ng Ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na ito ho, 6 months ago ho ito, ano? Tuloy natin. Sabing dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang Ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang Ombudsman, I would advise Josec Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng Ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ETA, anti-terror law and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. Hinihingan namin ng pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayan mga kababayan, 6 months ago ho ito Nabash ho rito si Ombudsman na Martires kasi kung pakikinggan yung kanyang way ng explanation, paliwanag, para bang ang dating pinoprotektahan ho ito si VP Inday Sara Duterte. Ayon daw ho sa iba, trabaho at may karapatan daw ang Ombudsman na disiplinahin ito si VP Sara at imbestigahan, especially yung ginawang pagbabanta or grade threat dito ho kay Elisa Marcos, Speaker Martin Romualdez at PBBM, yung papapatay niya. Kung pakikinggan ho yung katwiran, explanation ho rito ni Ombudsman Martires, parang ganun nga ang dating, pinoprotektahan si VP Inday Sara Duterte. 6 months ago yan, nabash ho siya dyan ngayon mga kababayan, nung nakaraan, ito hong House of Representatives, kinasuhan na ho si VP Inday Sara Duterte dyan sa Ombudsman. Nag-file ho sila ng iba't ibang kaso. Bukod pa ho yung sa impeachment trial na yan, sa Senado ho yan. Iba ho itong final ng House of Representatives dyan ho sa Ombudsman.
Yung kaninang video pinanood ho natin 6 months ago, ito mga nakaraang araw lang. Pakinggan natin muna. Sinang-ayunan naman ng House of Representatives kagabi ang committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nagre-rekomendang sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the President o Vice President at Department of Education. Ayon sa komite, 4 na kaso ang inirekomendang isampa laban kay Duterte, kabilang ang technical malversation, perjury, bribery at plunder. May panawagan din kasuhan ang iba pang opisyal ng gobyerno dahil sa katiwalian at pamimeke ng dokumento. Batay sa investigasyon, lumitaw ang paggamit umano ng peking acknowledgement receipt at mga kahina-hinalang dokumento wala naman sa OVP at DepEd na may kaugnayan sa paggamit ng mahigit 600 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023. In the draft committee report, the following matters were exhaustively deliberated upon. Number 1, obstruction of inquiry. Number 2, misuse of confidential funds. Number 3, interference and bribery. And number 4, systemic flaws in the Joint Circular 2015-01. O, ayan ho mga kababayan, 8 days ago ito, nag-file ho yung House of Representative na iba't ibang kaso ho laban kay VP Inday Sara Duterte dyan ho sa Ombudsman. O, yung unang video naman pinakinggan natin 6 months ago na parang ang dating pinoprotektahan ni Ombudsman Martires ito si VP Sara. Kahit may karapatan naman sila mag-imbestiga o disiplinahin si VP Sara. O, alam nyo mga kababayan, ito si Martires, ang alam ko hanggang July na lang ito. Tapos na ang kanyang termino. Magmula nung inapun siya ni PBBM. Tapos na. So, papalitan na yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam ko, hanggang ngayon na lang July yan. Siguro sagad na siguro yung August. Ganon. Pero alam ko, July lang yan. Ngayon, mga kababayan, bago ho matapos ang panunungkulan ho ni Ombudsman Martires, dyan ho sa Ombudsman, kanyang panunungkulan bago matapos, nagpasiklab pa, Nako, mga kababayan. Ito ho, pakinggan ho natin itong balitang ito. Nako po. Ito, liwanagin natin mga kababayan ha. Bago ho nagkaroon ng impeachment trial, bukod ho sa impeachment trial, nagaganapin dyan sa Senado sa mga susunod na araw, meron pa hong kasong kinakaharap ito sa DOJ. Yung inciting to sedition, grave threat, laban kay PBBM, Elisa Marcos at Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, Elisa at Speaker Martin. Na mismo nagsampa ang NBI dyan ho sa DOJ. Gumugulong na ho yan, pumoproseso na ho yan. Umatin na ho sila ng hearing dyan nung nakaraan ng kanyang abogado, pati siya, di ba? Lumantad siya dyan. Tapos ngayon naman, 8 days ago, may isinampa ho ang House of Representatives. Bukod yan sa Senate, bukod sa DOJ. May isinampa naman ng House of Representatives. Pinanood natin video ngayon, pinakinggan natin. Iba't ibang kaso sa Ombudsman. Alam nyo ba ngayong araw, painggan nyo ito. Nako, Diyos Mariosep. Ganda, leche-leche na. Painggan natin. Wala raw nakikita sa ngayon ang Ombudsman na aksyon ni Vice... Sorry, yung pala yung pinakinggan natin kanina. Ito, ngayon, pakinggan natin to. Binigyan ng Ombudsman ng 10 araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Nakatutok si Joseph Moro. Exclusive.
Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte at ilan itong tauhan sa Department of Education at Office of the Vice President tungkol sa inihaing reklamo ng House of Representatives kaugnay ng umuni maanumalyang paggamit ng confidential funds. Sa order na inisyu ngayon at eksesibong ipinakita sa GMA Integrated News, inatasan ng Ombudsman si Duterte na magbigay ng kanyang kontrasalaysay sa loob ng 10 araw. Ito ay laban sa reklamong isinampa ng Kamara nitong Lunes para sa umuni plunder, technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. June 10 nang irekomenda ng House Committee on Good Governance and Public Accountability na sampahan ng reklamo si Duterte at iba pa dahil sa umano'y maanumalyang paggamit ng 500 million pesos ng confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million pesos ng confidential funds naman ng Department of Education. Kabilang sa iba pang sinampahan ng reklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Atty. Zuleika Lopez, mga disbursing officer niya sa DepEd na sina Edward Fajarda at Gina Acosta at Assistant Secretary niya na si Atty. Sunshine Fajarda. Sabit din sa reklamo sina Colonel Raymond Dan Nelachica, Commander ng Vice Presidential Security and Protection Group at Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ayon sa Ombudsman, kung hindi makakapagsumite ng kanilang counter-affidavit ang mga respondent, ay itinuturing na itong waiver nila at itutuloy na ang preliminary investigation sa reklamo. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang kampo ni VP Sara at ng iba pang mga respondent. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong. Ayan ho, mga kababayan ha. Nako. According sa Ombudsman, pinasasagot ho si VP Inday Sara Duterte sa loob ng 10 araw sa mga ipinail ho na kaso sa kanila ng House of Representatives. At damay ho dyan yung iba at ilang kanyang tauhan. Kawawa, ano. Isipin mo, nadamay pa, no? Kaya yung sinasabi niya na masakit sa kanya, yung nadadamay pa rin mga ibang tauhan niya. Bakit di madadamay kung sangkot? Ano ka ba? Eh, sa isang ahensya, hindi ka naman makakapag-kurap nang wala kang sangkot dyan. Ha? Tapos sasabihin mo, masakit sa'yo, may nadadamay. Tauhan mo. Bakit di madadamay kung sangkot nga? Ano ba? Simple-simple. Diba, totoo naman, magkakaroon ba ng grab pandarambong sa isang ahensya na isang tao lang? Paano gagawin yun? Kaya meron talagang madadamay. Ang mahirap dyan, yung iba nakisama lang. Nabigyan lang ng kaunti. Tapos, yung iba, sobrang lalaki na. Di kawawa, ano? So, ito mga kababayan, pinasasagot ho ng Ombudsman sa loob ng 10 araw. Hindi natin alam kung mapoprotektahan. Halimbawa lang, hindi ko naman sinasabing mangyayari. Ay, paalis na si Martires, July na. So, paano ngayon niya? Sa Senado, binigyan sila ng yung Office of the Vice President, nagpunta doon yung Sergeant of Arms. Nagbigay ng subpoena, ng summon, pinasasagutin ng 10 araw. Kailangan humarap na sila. So, sagutin na ni VP Sara yung gagawing impeachment trial sa Senado. Ito, 10 araw din. Sabi nung kanyang mga legal counsel, handa raw sila, ready raw sa impeachment trial. Bakit tagal ng sagot? Doon sa binigay na subpoena, doon sa summon. Ba't ang tagal yata ng sagot? Kala ko ba ready kayo? Kaya, naku, talagang matindi mangyayari rito. Impeachment trial, may kaso sa DOJ, may kaso sa Ombudsman. Ano na? Ano na? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.